Isa na nandirito na tumayo po tayo at simulan natin yung ating gawain para sa Panginoon. Amen? Amen. Handa na po ba tayo? Alam ko po inaantok pa yung lahat, but praise God sa panibagong araw at sa pagising sa atin ni Lord. Amen? Amen. Masaya po ba tayo na ginising tayo ni Lord? Amen? Amen. And sa umagang ito, hayaan natin na maranasan natin yung pagpapala ng Panginoon sa umagang ito. Amen? For we are transitioning sa panibagong team natin, which is Abiding in Christ. Amen? And sa umagang ito, hayaan natin na mag-abide yung presence ni Lord sa buhay natin. Amen? Sa bahay-sambahang ito. Amen? Pwede ba natin i-flash yung verse of this month? In sa John 8:31, sabi dito, to Jesus who had believed Him, Jesus said, if you hold my teaching, you are really my disciples. Amen? So, hayaan natin na panghawakan natin yung salita ng Panginoon sa umagang ito. Si Lord mismo yung maghari sa buhay natin. Amen? Amen? So, let's worship the Lord. Yes, Lord God. Oh, we worship you, Lord. Oh, purihin ka. Oh, purihin ka. Tinig mo. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, Diyos, tanging laan. O minsan pa, ang tinig mo, Panginoon, ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo, hiala. Panginoon, Panginoon, ikaw ang kagapay. Kabutihan mo sa'kin di nakukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Ako'y natakbuhan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong
Jesus, ako'y awit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo iaalay. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo Panginoon, sa'yo'y alay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo. Come on, church, sabay-sabay po nating awitin. Ang hangad lang namin, Panginoon, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo. Hangad ko lang, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo. Hangad ko lang, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo. O minsan pa, hangad ko lang, Panginoon, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo. Tagpuan, ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo iaalay. Ako'y natagpuan, ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo, hangad ko lang, hangad
presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Come on, church. Oh, hangat ko lang, Panginoon, hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Oh, hangat ko lang, hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo iaalay. Kami natagpuan, Panginoon. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo iaalay. Hangat ko lang, Panginoon. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago na pag-ibig mo, hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Yes, Lord, this is our prayer. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago na pag-ibig mo, hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Minsan pa, oh, hangat ko lang, hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo Come on, church. Yes, Lord. Hangat ko lang luwalhatiin ang pangalan mo. Kami natagpuan. Ko'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Sus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo iaalay. Yes, Lord.
ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. At doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord God. We thank you, Father God, for this morning, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa unang araw ng buwan na ito, Father God. Lord, we put you first, Panginoon, sa unang araw na ito, Father God. Lord, naway ikaw maghari, Panginoon, hanggang sa matapos muli, Panginoon, yung panibagong buwan na ito, Father God. Lord, tunay nga, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, but tunay rin, Father God, na kami natagpuan mo, Panginoon. At doon sa cross ng Kalbaryo, Father God, kami tinubos mo, Panginoon, sa umagang ito. Kaya, Lord, walang rason, Panginoon, upang hindi kami magpuri, Panginoon. Walang rason, Lord God, upang hindi namin itias yung pangalan mo, Panginoon, sa magandang umagang ito, Lord. We thank you, Father God, for the gift of life, Panginoon, na nararanasan namin, Father God, yung patuloy na kalakasan, Panginoon, nararanasan namin, patuloy na kagalingan, Father God, nararanasan namin, Panginoon, yung patuloy na pagpapala, Panginoon, sa bawat araw, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, as we go on, Lord God, into this worship at into this service, Panginoon, Lord, may taas ka, Panginoon, ng patuloy, madakila ka, Panginoon, ng patuloy, Lord God, sa buhay namin, Panginoon, Lord. Siyasatin niyo po, Father God, sa umagang ito yung mga puso namin. Lord, tanggalin mo lahat ng karumihan, Panginoon, sa mga puso namin. Tanggalin mo lahat, Lord God, ng nagiging balakid, Panginoon, upang hindi ka namin maranasan, Panginoon, sa buhay namin at sa umagang ito, Father God. Lord, sa inyo po namin itinataas yung lahat ng bagay, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, we praise you, we glorify your name. Panginoon, karapat dapat ka, Panginoon, sa papuring ito, sa pagsambang ito, Lord God. Alam namin, Panginoon, na hindi ito sapat, Panginoon, but Lord, this is our prayer, this is our hallelujah, Father God, sa umagang ito, Panginoon, na mapaglingkuran ka namin, Lord God, na mapapurihan ka namin, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa grace nyo, Lord God. Salamat sa mercy nyo, Panginoon, na nararanasan namin, Panginoon, yung presensya nyo, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Yes, Lord God. We thank you, Father God. Lord, silyuhan nyo po, Panginoon, yung gawain ito, Lord God, ng inyong pagpapala, Panginoon, na inyong mga salita, Father God, siyang maging kalakasan namin, Lord God. Yes, Lord. Holy Spirit, Lord. We invite you in this place, Holy Spirit. Fill us, Lord God. Comfort us this morning, Panginoon. Lord, hindi lingid sa'yo, Panginoon, kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Father God. But Lord, we believe, Lord God, that you are our Jehovah Jireh, Panginoon. You are our Jehovah Rapha, Father God. You are Jehovah Shalom, Panginoon. You will give us peace this morning, Panginoon. You will give us strength, Lord God. You will fight our battles this morning, Panginoon. And you will heal us this morning, Father God. Let your joy overflow in this place, Lord God. Let your love overflow in this place, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, yung maranasan namin, Panginoon, sa umagang ito, Father God. Maraming salamat po, Father God, for this privilege, Panginoon, na paglingkuran ka, Father God. Lord, sa inyo po namin tinataas yung buong gawain ito, Lord God, maging sa inyong lingkod, Father God, na siya magbabahagi ng inyong salita, Panginoon. Lord, we pray, Father God, na lahat, Panginoon, na mamutawi, Panginoon, sa kanyang bibig, Lord God, ay maging kalakasan namin. Lord, lahat ng salita, Panginoon, na ipapadaan niyo po, Panginoon, sa buhay niya, Lord God, ay magsilbing kalakasan and instruction namin, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, sa mga araw pandarating, Lord God. Maraming salamat po, Father God. We also pray, Father God, sa
sa gawain ngayon sa Go to Heaven, Lord God. Lord, lahat, Panginoon, ng taong dadalhin mo, Father God, sa lugar na ito, Panginoon, ay hipuin mo, Father God. Hipuin mo, Panginoon, at tawagin mo, Father God, through these actions, Father, through this gawain, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Lord, sa inyo po namin, pinagpapasalamat yung lahat ng bagay. Lord, salamat sa kapatawaran ng lahat ng aming kasalanan. Salamat, Panginoon, sa dugong dumanak, Panginoon, upang linisin kami, Father God, sa umagang ito, Panginoon. We praise you, Lord God. We glorify your name, Panginoon. Come on. We adore your name, Lord God. We magnify you in this place, Lord God. Maluwalhati ka at maparangalan, Panginoon, sa magandang upangag ito, Father God. All the glory, honor, and adoration, Lord God, belongs to you, Lord. In Jesus' name we have prayed. Amen and amen. Amen. Praise God. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Sa lahat po ng gising ngayong umaga, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Ayan. Isa pong pinagpalang buwan ng Hunyo. Amen. Sa bawat isa. So, praise God po. We are here on our 6th month. Amen. Nakakalahati na po natin ang buwan ng ang taon ng 2024. And I believe po that every one of us, the Lord has been faithful. Amen. The Lord has been true and graceful sa ating mga buhay. Amen po. Praise God. Ayan. So, amen. Bali sa umagang to, hallelujah, this is our first dawn watch. Tama po ba? Nataon po na June 1 siya, no? Praise God. Ayun po, we are opening in our new theme. Amen. As we open our new month for this year. And ayan po, ang theme po natin is Abiding in Christ. Amen. Praise God. So, hallelujah. Sige po. Before we start, may I ask everyone po na tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Tayo po ay magkaisa sa pananalangin sa Panginoon sa oras na to. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness and your grace, Father God, na patuloy po naming nararanasan, Panginoon, sa taong to, Father God. It's true, Lord, that you have been faithful, you have been true to your promises and to your words, Father God. And right now, Panginoon, there is no room for doubt, Father God. There is no room, Panginoon, for pag-aalinlangan sa aming mga puso because you alone are faithful, you alone are sufficient and enough, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Lord, salamat sa patuloy na pagpapala, sa presensya, Panginoon, sa pagmamahal, kahabagan nyo, Panginoon, ng aming mga kaluluwa ngayong oras na to, Panginoon, as we surrender right now, Father God. We surrender in full humility, Panginoon, and we ask, Lord God, for your help. We ask for your mercy, Father God. We need you, Panginoon. Let your Holy Spirit, Father God, empower us, fill us in, Panginoon. Lord, gisingin mo ang aming mga puso, gisingin mo ang aming mga kaluluwa, gisingin mo, Panginoon, ang aming mga natutulog, Lord, na mga kaisipan, Panginoon, sa oras na to. And help us, Father God, to be opened. Help us, Father God, to focus. Help us, Panginoon, to receive and acknowledge your word, Father God, as we open our new theme for this month, Panginoon. Lord, sa iyo ang lahat ng pagsamba, sa iyo ang lahat ng pupuri, Panginoon. Thank you, Father God,
God, that once again, you will remind us of your word. You will remind us how to abide in you, Panginoon, to remain in you, to connect in you, Father God. And Lord, may your wisdom be upon us. May your knowledge, Panginoon, of understanding be upon us as well, Father God. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-apply ang iyong mga salita, sundin ang iyong mga salita sa oras na to, Panginoon. Because Lord, kung makikinig lang kami at di kami susunod, Panginoon, Lord, everything is useless, Father God. So, Lord God, we pray for humility, for a teachable heart, Panginoon, a good soil, Panginoon, sa aming mga puso, upang ang salita mo ay matanim at lumago, Panginoon, sa aming mga buhay, Father God. We honor you, Father God, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po. Amen. Ayan. Hallelujah. Praise God. Kasi, alam niyo po, ang abiding in Christ is one of the confirmation I am praying for nung time na we are planning for the Saturate 2024. Sino po excited dito sa corporate prayer and fasting natin? Amen. Praise God. Si Tita Marisa lang. Amen. Praise God. I pray po that everyone is preparing themselves spiritually, physically, emotionally, and mentally for the battle is not against brethren. It's against the flesh and the evil spiritual things po na nangyayari sa buhay natin. Amen po. Praise God. And this is a time to once again renew. Amen. Yung ating isa sa Panginoon, yung pagkakasaliksik sa Panginoon. And praise God kasi yung theme na yon is another reminder that the Lord wants us to be reminded of, dahil baka ang iba sa atin po ay sa iba na nag-a-abide, no? Amen. So we are to abide in Christ. Praise God. Sabihin nga po natin, abiding in Christ. Amen. Amen. Praise God. I pray po na yung theme pa lang natin, no, nangungusap na sa ating mga puso ngayong oras na to. And ayan po, for today, ang title po ng ating word, amen, is Abiding in Christ, One with the Father. Praise God. One with the Father. And ang main verse po natin is in John chapter 8 verses 29 to 31. Ang main theme po kasi natin for the month of June in Abiding in Christ is yung sa verse 31 lang. Amen. Basahin po natin John chapter 8. If you have your Bibles with you po, follow me. And also meron naman po tayo sa screen ng copy. Ayan, sana mabasa po. Kaya mas maganda may Bible talaga tayo. Amen. So let's read in John chapter 8 verses 29 to 31. And IV version, the one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases him. 30, even as he spoke, many believed in him. And 31, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Amen. Sino po dito ang talagang disipulo ng Panginoon? Amen. Amen. Praise God. And sabi po dito, if you really are my disciples, you hold to my teaching. Amen. Praise God. So I pray po na sa oras na to, buksan po natin ang ating mga puso, ang ating mga sisidlan para tanggapin. Amen. And as we receive, sana mag-grow yung salita ng Panginoon sa oras na to. And may we open this month of June with, abiding in Christ. Amen? Yung ano ba yung Tagalog ng abiding? Pakikiisa. Yes, di ba? Yung pakikidikit. Yan, pananatili sa Panginoon. Amen. Praise God. Alam niyo po, sa field namin sa medicine, we have this rule, we have this principle and law na sinusundan when it comes to our body, sa pangangatawan po natin na all or nothing or all or none law. Alam ko meron din nito sa hygiene, sa food hygiene, no? Meron po kami tinatawag na all or nothing or all or none.
law or principle. Ang gist po niyan or context niyan, it's either may movement or walang movement. Or meron pong response or walang response at all. So, dalawa lang po yung pagpipilian. Amen. Kasi alam naman po natin that our nervous system is connected to how our body works, di ba po? Magsa-science talaga tayo ngayon. Praise God. Ngayon, alam naman po natin that our nervous system works no sa ating pangangatawan. Sabi nga po nila, layman's term, that our nervous system or our brain is like the CPU. No, parang yun po yung computer na nagko-control sa ating pangangatawan, which is true enough po, no? Especially kung i-relate natin siya sa ating mga muscles. Yan, sa ating muscular system. Kapag po ang stimulus, no, it's strong enough like a signal, no, sa ating katawan, if it's strong enough, it will produce or magkakaroon po ng action potential sa katawan. It's like a neuron po na magsisend ng signals sa katawan natin up until the desired movement, no, ng katawan natin gumalaw. Okay? So for example po, tinapik ako, ganyan. And then yung tapik na yon, it's super strong that it produces signals, no, neuronal signals sa aking isip para ma-move ko yung katawan ko na tumagilid or umiwas. Naintindihan po siya? Basically, para mas maintindihan natin, for example, sa isang barel. Amen? Sino pong mahilig dito nung bata? Barel. Ako po, imbis na Barbie, baril yung gusto. Baril po yung gusto ko nun eh. Amen? Siyempre, di pa kaya yung mga plastic guns, mga ganyan. Sago muna kami nung mga panahon na yun. Sago, yan. Sago, straw, yan, sa mga palamig-palamig. Amen. So, for example, sa barel, di ba po kapag yung barel, pinihit natin ng soft lang or mild lang, hindi po siya enough na magbabarel and maglalabas ng bala. Tama po ba? Na-imagine po natin. Pero kapag yung pagpihit po natin sa barel is full force, is strong enough, the pressure inside would be enough or adequate para mag-fire yung gun. So parang ganun po, no? It's either may response, may galaw, or walang galaw at all. Naiintindihan po ba? And ganun din po na maire-relate natin yung prinsipyo ng Panginoon sa buhay Kristiyano natin. Amen? Either we are believers or either we are unbelievers. Either we are hot or we are cold. Either we obey or we disobey. Wala pong semi-obedience sa Panginoon. Amen? Wala din pong lukewarm. Kasi sabi sa Bible, ang lukewarm is spit out ng Panginoon. Amen? It's either we are mainit or we are malamig sa Panginoon. It's either naniniwala tayo or hindi tayo naniniwala. Wala pong semi-paniniwala sa Panginoon. Amen? Praise God. So, hindi natin pwedeng i-claim or sabihin sa buhay natin, if we are Christians, amen, and if we are believers of the Lord, na we love grace but we do not love the justice. Amen po ba? Naniniwala ka sa habag, sa grasya ng Panginoon, pero sa judgment ng Panginoon that there is discipline, there is consequences, hindi ka naniniwala. Mahirap po yun. Tayo lang po yung mahihirapan. Naniniwala tayo na merong pananampalataya pero ayaw natin ng holiness. May ganun ba? Amen? Praise God. Naniniwala tayo na may blessing yung Panginoon pero ayaw natin sumunod. Amen po? Wala pong ganun sa Panginoon. Meron sa atin pero tayo lang po yung mahihirapan. Like I said, when I decided to fully obey the Lord sa aking buhay, the only regret that I had was, sana sinimulan ko pa noon. Amen po? So, magiging paikot-ikot lang tayo sa buhay, Kristiyano natin, kung magiging half-hearted tayo, kung magiging kalahati yung serving natin, kung magiging kalahati yung paniniwala natin. Amen po ba? Hindi na tayo lalayo, no? Sa mga Israelita po,
They believe and they want the promised land. Sino ba namang hindi? Amen po, 'di ba? Gusto nila yung promised land. Gusto nilang makapunta sa promised land. Pero the process of going there is the process of God's purification sa kanila that they do not want. Bakit lagi po silang nagko-compromise? Lagi silang nagko-complain? Lagi silang, Lord, ang tagal naman eh. Lord, 40 days na si Moses doon, ba't hanggang ngayon wala pa siya? Sino ba yun? Amen, nasan na yun? Amen, ganun po yung mga Israelita. Noong mga panahon na yun, paikot-ikot lang. And hindi po natatapos sa ganong cycle. And in the end, anong mangyayari? Magiging spiritually dead po tayo. Amen. Praise God. So, sabi nga ni Pastor Well, yung anib, I was reminded, and ito talaga yung pumukaw ng atensyon ko noong mga panahon. 2 bagay lang po tayo sa buhay Kristiyano natin. Kung hindi si Lord, si Satanas. Amen? Wala pong semi-Lord. Wala pong semi-Satanas. It's either the Lord or either Satan. Amen po? Kung pipiliin natin ang Panginoon, hindi natin pipiliin si Satan. Kung pipiliin natin si Satan, hindi natin pinipili ang Panginoon. Amen po ba? If we do not choose generosity, we are choosing selfishness. Amen po? If we do not choose freedom, we are still what? Slaves. If we do not choose obedience, amen, ang pinipili natin, disobedience. Ganun lang po siya sa Panginoon. Ganun lang po tayo sa ating buhay Kristiyano. Minsan kaya po tayo natatagalan kasi paikot-ikot tayo. Amen? And our heart issues are not fully surrendered to the Lord. Kaya laging, ay bakit ko na naman ito na-experience? Ay bakit ganito na naman po yung sitwasyon natin, Lord? Maybe it's our heart that really needs to be surrendered. Amen? And to be fully, baka may obedience tayong hindi natin nagagawa ng totoo at buo sa Panginoon. Kaya, alam nyo kapag ganun po, nasasayang lang yung oras natin eh. Amen? Nasasayang lang yung effort natin. Na-experience ko po yan doon nagre-review ko. Every time kasi nung nagre-review ko, sabi ko, isahang review na lang. Isahang review na lang sa biyahe, ganyan, nung college po, no? Sa biyahe, pero I came to a point na syempre hindi naman po talaga enough yung isang reviewhan lang, lalo na kung cover to cover po yung i-review natin, no? So parang sabi ko, sa ganung principle, no, sa ganung pamamaraan, ay hindi siya effective kasi nasayang lang yung oras ko because I have to do it the second time around na mag-review ulit. So parang sabi ko, kung nireview ko na lang siya ng minsanan, ng may pag-iintindi, ng may talagang, alam niyo yung nasa puso yung pagre-review talaga, I think that would be enough nung mga panahon na yon. Amen? Sa Panginoon po, walang gray area. Wala pong vague. Amen? Wala pong blurred area sa Panginoon kasi sometimes those gray areas sa buhay po natin are emotions, amen, are sufferings, pains. Yes, those are valid, pero most of the times baka po kasalanan. Baka po kasalanan yung mga gray area na yon sa buhay natin. Kaya hindi natin makita, hindi natin maranasan, hindi natin marinig madalas yung Panginoon, amen, sa buhay natin. Amen po. Sabi ko nga, if He is not Lord of all, He is not Lord at all. Totoo po yan, no? Kasi, sobra po akong tinuturuan ng Panginoon in this season of mine. Kasi meron po akong ugali na, for example, in terms of generosity, kasi tinuturuan po ako ng Panginoon maging generous. In terms of generosity, ang ginagawa ko is, kunwari, may commitment na ako sa bagay na to or sa ministry na to, for example. But most of the times, my other commitments would be compromised just for me to, para lang ma-fulfill ko yung commitment ko sa isang bagay. Parang sa oras din, no? For
For example po, dalawa na po kasi yung life group ko na hinahawakan. Meron po akong Thrive and Young Pro na mga hinahawakan. And then, the same time, may mga kabataan po. So, kasi kapag ganun ibig sabihin, mas madadagdagan yung time mo sa ministry and mas mababawasan yung time mo sa sarili mo. Ganun po, di ba? But, ang nangyayari kasi sa akin, nako-compromise yung ibang mga oras para sa iba na commitment ko before, just for me to fulfill the other commitments na dumagdag sa life ko, ganun. Kaya ang nangyayari, compromised. So, tinuturo po sa akin ng Panginoon kasi I heard that if we really love the Lord, if we really receive the love from the Lord, yung love to other people, love to other things, hindi po siya mawawala, kundi dapat mas madadagdagan pa siya. Because you are able to love, because you have the fullness ng pag-ibig ng Panginoon sa'yo. It will just overflow. Hindi ka kukunan. Nagigets po ba? Kunwari, yung baso po is puno siya ng tubig. Kapag patuloy po siyang napupunuan, mag-overflow lang po siya, di ba? Pero ang nangyayari, kinukuhaan ko siya para yung tubig, yung laman, i-transfer sa ibang baso. Wherein, yung principle ng overflowing, nawawala po siya, di ba? Kasi dapat mag-overflow lang, pero kinukuhaan ko para isalin sa ibang timba o sa ibang lalagyan. Which is, the Lord, nirebuke ako ng Panginoon kasi, ano nangyari? Mga ganun, ganyan. Ano na dito? Bakit ganyan? Mga ganon. So, ganun po kasi kami ng Panginoon when it comes to something that hindi ako comfortable or hindi ako, parang may part sa akin na magwo-worry na ako or magiging guilty na ako, I consulted agad-agad sa Panginoon and ganun po ako tinuruan ng Panginoon. Amen. So sabi ko, okay po. Sabi ko, oo nga, hindi pwede yon. Hindi ganon. Hindi dapat ganon. Kasi if we overflow with the love of the Lord, hindi magdi-diminish yun o hindi mawawala yun sa ibang bagay, kundi mas magiging capable ka pa na mahalin yung iba, mas mahalin. Amen? Yung ibang mga tao, ibang mga bagay, ganon po dapat sa Panginoon. Amen. Praise God. Apo, sabi ko po nung time na gumagawa ng word, kasi ang dami ko mong pinakiusapan nung mga panahon na to. Nung gumagawa ako ng word, praise God, it's really, baka ano talaga ng Panginoon, no? A will talaga ng Panginoon. Sabi ko, Lord, abide ulit. Sabi ko, abiding ulit tayo. Siyempre, di natin maiiwasan na parang, remain na naman kay Lord, ganyan. Parang nire-remind tayo ng Panginoon, no? Na parang meron ka ng assumptions na ganito yung ipapakita ng Panginoon, na ganito yung instructions ng Panginoon. O anak, connect tayo ulit. O anak, remain tayo ulit. Dikit tayo ulit. Makiisa tayo ulit sa Panginoon. Which is, yes, amen. But I prayed, sabi ko, Lord, ano naman, can you please give us something na it's deeper. Amen. And bago sa aming mga anak mo for us to, learn from this abiding in Christ. And true enough po, no, that the Lord has revealed His message and buhay po ang salita ng Panginoon kasi ang tinuturo po sa atin ng Panginoon ngayon is being one with the Father. Pakikiisa. Hindi lang yung didikit ka, kundi yung magiging isa kayong dalawa. Amen? Sino pong gusto nun na maging isa kayo ng Panginoon? Sino pong gusto nun na hindi lang kayo dikit ng Panginoon, hindi lang kayo ganyan, kundi parang it reflects na iisa na lang kayo. Amen? Sa buhay Kristiyano po natin, this is important, no? Isa sa pinaka-importanteng bagay sa buhay natin is dapat nakikita si Kristo sa buhay natin. And hindi po makikita ng ibang tao ang Kristo sa buhay natin, sa pagkatao natin kung hindi po tayo iisa sa Kanya. Amen? Baka nakikita na dyan is yung nagiring mo. Baka nakikita na dyan is yung pagiging fearful natin. Baka nakikita na po sa atin is yung pagiging magagalitin.
Amen. Praise God. So right now, today, this morning, the Lord is reminding us to abide in Him being one with the Father Himself. Amen. So, mabilis po ba? Parang tuloy-tuloy yung pagsasalita ko no? Praise God. In John chapter 8, ayan, sabi ko po, um, sabi ko, Lord, ang tawag dito, since I'm praying for new context of abiding, no? Pinagpe-pray ko po na panibagong, tawag dito? Panibagong parang, kaya ko to. Panibagong parang, hindi lang yung, yun nga, hindi ka lang yung didikit, kundi parang, baka may next level tayo, Lord, dito sa abiding in Christ. Amen? So, and lagi ko pong disiplina, amen, sa sarili ko is, I read the whole chapter, not just the verse. Kasi nung binasa ko yung chapter 8, verse 31, huy, ba't wala namang word na abide dito or something that talks about abiding? Pero kung titignan nyo po kasi, the word hold itself is like abiding. It's like holding pakikiisa sa Panginoon. Amen? Sabi ko, sige Lord, excited ako. Amen? And then the Lord has revealed this message and this instructions sa akin nung time na yon. And for us to be one with the Father, for us to be iisa, amen, and magkaroon ng pakikiisa sa Panginoon is, para mas matandaan po natin, no, the acronym, tama? One, yan. So, number 1, O is obedience, number 2 is N, nearness, and number 3 is E, established. Para magkaroon po tayo ng context with what chapter 8 of the book of John is all about, isa po to sa mga teachings ng Panginoon sa Mount Olives, no? Sabi ko, Lord, ano bang meron sa chapter 8 without reading it first? Tinatry kong i-recollect. Ito yung sa adulterous woman, yung pinagbabato. Amen? Tapos yung nagbent down si Jesus, nagsulat siya na hanggang ngayon walang nakakaintindi kung ano yung sinulat niya. And then sinabi niya sa mga tao, kasi may mga Jews na nagdala sa kanila ng babae nung time na nagtuturo si Jesus, temple courts. Sabi niya, teacher, meron po ditong babae, adulterous woman that we caught on the act. Amen. Tapos ang sinabi ng Panginoon, sige, kung sino man sa inyo yung walang kasalanan, siya yung unang magbato sa babaeng to. And then unti-unti po silang umalis. Amen. So dito makikita natin yung humility ng Panginoon that even Him, considered as the righteous, the holy, and everything, hindi niya ginudge or kinondemn yung babaeng yon. What more for us to condemn other people? Amen po. So, sabi ko, okay, sige, chapter 8. So, yun lang yung naisip ko. Ay, alam ko, ito din yung sa mga kabataan. Yung word nila, hindi ko lang alam yung exact verse. Tapos nung binasa ko, ay 12 pala. Amen. So, nung binasa ko po yung buong chapter ng John chapter 8, para magkaroon po tayo ng brief context, no? Pinakita ni Jesus how He, kung paano siya dikit and paano siya iisa sa Panginoon. Actually, kiniklaim niya to, no? Kiniklaim niya to dito sa chapter 8 na He and the Father are one. Iisa sila ng Panginoon. Amen? Dito po sa mundo ng mga, dito po sa mundo na puno ng mga pariseyo, amen, the context of it is yung mga teachers of the law na they are bound into the law of Moses and they are strictly obeying the law of Moses himself. Yung tanging solution lang po natin to overcome is being one with the Father. Amen po. Para malagpasan natin, para ma-overcome natin yung mga bagay dito sa mundo, yung mga struggles and challenges dito sa mundo, our only solution is to be one with the Father. Amen po? Amen. So, kasi kung hindi po natin gagawin yun and hindi yun yung katotohanan na panghahawakan natin sa buhay natin, and hindi yun yung paninindigan natin, we may be shaken. Pwede po tayong maalog.
And ultimately, baka pwede po tayong mawala sa Panginoon. Amen? Lalo na kung babasahin niyo po yan, ang saya-saya niyan eh. Nakakatuwa po yan kasi hindi natatapos yung arguments nila. Hindi natatapos yung sagutan nila. Hindi natatapos yung mga Pharisees. Tapos, si Jesus. Tapos Pharisees ulit, Jesus. So para silang nagdi-debate kung titingnan natin. Amen. Which is true because they are defending their own truths ng mga panahon na yon. So paano pinanindigan ng Panginoon ni Jesus? Paano pinakita ni Jesus na what He is claiming is true? In here po, Jesus is testifying the truth that He believes and holds into, and He claims such things na He is the light of the world. Makikita po natin yan dyan. Sa verse 12, exactly. The Father sent Him. Pinadala po siya ng Panginoon, ng Diyos Ama. Amen. He is one with the Father, and He is the Son of God. Those po are some of the claims that He's claiming nung time na yon nung nakikipag-usap siya sa mga Pariseo. Amen. Pharisees and the teachers of the law doesn't believe of what Jesus testifies, and sinasabi nila na invalid yung testimony mo, invalid yung mga sinasabi mo. Hindi yan totoo. Kasi they have this own truth na pinangahawakan nila, amen, sa batas na meron si Moses noong mga panahon na yon na sinusunod nila, and marami din silang kiniklaim. Marami silang kiniklaim na they are Abraham's descendants. Amen. They are, the only father that they have is God Himself. Pero sinasabi ni Jesus, kung mahal niyo si Lord, kung mahal niyo si God, dapat mahal niyo din ako kasi iisa kami. Pero ayaw nilang tanggapin yon. Why? Because they have this, they have this assumption, no? And they have this parang belief na yung Son of Man na darating para magligtas sa kanila is not a carpenter on the background, but a military on the side. Amen. Na kayang kunin sila from the slavery of the Roman people noong mga panahon na yon. Karpintero, iisipin mo, kaya ka bang palayain sa mga Romano noong panahon na yon? Yung mga Romano, grabe yung mga, grabe yung mga nila, gamit nila, no? Yung protective gear pa lang nila, hindi na kaya. Yung mga espada pa nila, kung ano pa yung meron sila, mga weapons and such. So parang kung iisipin mo, a carpenter would lead them to para tulungan sila and i-lead sila makipaglaban para sakupin yung mga Roman people. Hindi pwede, hindi possible. So parang ganun yung mindset nila. So they are resisting of what Jesus is claiming nung mga panahon na yon. Amen? And sinabi sa kanila ng Panginoon, hindi kayo naniniwala, hindi nyo ako naiintindihan. Ano bang lengguwahe yung gusto nyong iparinig ko pa sa inyo? Parang ganun yung mga sinasabi pa ni Jesus, no? Hindi nyo naiintindihan kasi you do not belong to me. You do not belong to God. You belong doon sa Ama or sa Father na gusto nyo lang pakinggan and gusto nyo lang gawin kung ano yung nais, and that is the devil. Yan yung sinabi ni Jesus sa kanila. Praise God. So, hindi natatapos. And what happened in the end dun sa chapter 8 is, si Lord na lang yung, kasi aakmain na nilang babatuhin, no? Si Jesus, nung mga panahon na yon. But si Jesus, tumakas na lang siya. So, yun po yung context ng chapter 8. So, Jesus at the same time stood. Amen? And yung faith niya naging firm na hindi niya sinabing, di ko na po maalala, Your Honor. Amen? Hindi siya umabot sa ganon. Kasi, meron siyang pinaninindigang katotohanan. Meron siyang pinaninindigang pananampalataya na iisa siya sa Ama. Na yung Ama yung nagpadala sa Kanya para sa atin. So, kahit ginigisa na si Jesus ng mga panahon na yon, hindi niya nasabing, hindi ko na po maalala, Your Honor. Talagang tumindig siya sa katotohanan na pinangahawakan niya.
Him being one with the Father, the Son of God, the light of the world, and the Father sent Him. Amen. So, paano po tayo tatayo and titindig sa ganitong sitwasyon tulad ni Jesus sa buhay natin? Marami pong pariseyo sa paligid. Amen? Marami pong mga tao that they claim they are followers of God, yet, hindi po nakikita sa bunga. And I pray po that hindi tayo ganon. Amen? So, paano po tayo magkakaroon ng confidence? Amen? Na, if we are caught in a situation such as this, na pwede pong inaano yung pananampalataya natin, no? Pwede pong kine-question yung mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Alam, very common po yan, no? Very common. And hanggang ngayon po, pwede nating ma-experience yan. Even from sa mga pamilya na lang natin. Possible po yan. Amen. So, paano po tayo magkakaroon ng ganitong paninindigan tulad ng Panginoon sa mga ganong sitwasyon sa buhay natin? And like I said, for us to be one with the Father, obedience, nearness, and established. So, number 1 po, sa obedience. Sabi po sa John chapter 8, verse 29, ayan, the one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. Amen? May confidence si Jesus noong mga panahon na yon kasi alam niya na ginagawa niya kung ano yung task na binigay sa kanya ng Ama. Amen? Na, okay, papadala kita para iligtas ang sanlibutan. Amen? So, ganito yung gagawin mo, ganito yung mga instructions. So, kung alam mo na may bagay kang, parang sa exam, no? Parang sa exam po, kapag we are confident enough na nag-review tayo, mataas yung paniniwala natin na tayo ay papasa. Tama ba? Kung nag-review tayo and sinunod natin yung instruction na nasa test paper, baka mamaya nag-review ka nga, mali naman yung instructions, yung ginawa mo sa instructions given, tapos mali ka pala, hindi yan, pag chinek, mali ka lahat. Amen. So kapag ginawa natin yon, as long as we obey what is the Lord's will for our lives, amen, may paninindigan tayo na, ay, hindi tayo hiwalay. Ay, hindi tayo liwas. Liwas? Taliwas. Kulang na. Hindi ko na po maalala, Your Honor. Hindi, joke lang. Ang taliwas, amen, doon sa pinapagawa ng Panginoon, di ba, may part po sa atin na wala tayong peace. Amen? Wala tayong kapayapaan. So, ang Panginoon, may pananindigan siya nung mga panahon na yon kasi He always do what pleases the Father. Amen? So I pray po na in our abiding, amen, in Christ, in our being one with the Father, if we desire to be one with the Father, amen, hindi po kasi natin maihihiwalay yung obedience sa prinsipyo ng Panginoon. Totoo po ba yon? Hindi pwedeng wala yung salitang obedience sa ating lakad at pananampalataya sa Panginoon. Parang yung na-mention kanina, if you want blessings, you love blessings, pero hindi po tayo sumusunod, paano po mapupunta yung blessing sa atin? Because there is blessing in obedience. Amen. Amen po. So, it's either we love the other and hate the other, hindi po pwedeng mahalin natin pareho. Amen? Parang yung sinabi sa Matthew, no? Na kung hindi po tayo pwedeng mag-serve sa dalawang gods. Hindi natin pwedeng sineserve si God and at the same time we serve money or mammon. Amen. So ganun din po sa Panginoon. Amen. If we obey, we obey. If we disobey, disobey. Kesa mag-partially obedience ka.
mapapagod ka lang, yung effort. Kung sumunod ka na lang din, bigay mo na. Amen? Sumunod ka na eh. Umuo ka na eh. Kung lumabas na yung paa mo sa bangka, syempre susunod na yung isa. Kung yung isa nasa tubig, yung isa nasa bangka, pag ganon ka. Di ba po? Amen. Ilabas mo na pareho, tas lakad na. Amen po. Praise God. So, dapat po, honestly, in our Christian walk and in our Christian faith, obedience should not be an issue. Dapat yan yung proper response natin sa Panginoon as we receive and claim na follower tayo ng Panginoon. If you hold my teaching, you really are my disciples. And hindi po mawawala kasi nasa Bible itself no, that we should obey, not just hear the word of God, but obey the word of God as well. Amen po. So, you wanna go pero ayaw mo sumunod. Paano yun? Hindi po tayo mag-grow kung walang obedience. Amen. Kasi in the process of obeying, when we are in the process of obeying, dyan po tinatama ng Panginoon yung puso natin. Dyan po, tinatama ng Panginoon yung lakad natin. Amen? Lagi ko naririnig, no, na, so, okay lang po ba na sumunod kahit labag sa loob? Yan, lagi ko po naririnig yan eh. So, kasi 'di ba, dapat kapag susunod tayo, wholehearted, dapat complete, dapat buo. Eh kung meron kang hinanakit sa heart mo, napipilitan ka, ibig sabihin, hindi siya buo. So, okay lang po ba yun? Na sumunod kahit napipilitan lang. Alam niyo po, personal experience. Ako sa akin, okay lang. Huwag niyo pong batuhin na. Baka bigla po may mga magbato dito. Sa akin po, okay lang. Kasi, eventually, pag obey ka ng obey, sunod ka ng sunod, kahit hindi mo pa love yung pagsunod itself, the act itself, in the end or in the process, we will learn to love it. And we will learn to love ang Panginoon na nag-uutos sa atin. Amen? Kasi, like I said, in the process of obedience, nandyan yung pruning. Nandyan yung trimming. Diyan ka tinatapyasan ng Panginoon. Bakit ko ito susundin? Hindi ko naman nakikita na sumusunod din siya. Sino ba sinusundan mo? Siya o si Lord? And lagi ko pong sinasabi sa mga taong nagtatanong na ganon, saan ka ba mag-grow? Amen? At least kahit na napipilitan ka at some point, pero sumusunod ka, naniniwala ako na may pagtapyas sa Panginoon, at least doon sa part na yon, sumunod ka. And in the latter part, as you obey and you obey and you obey, may part sa'yo na magiging buo na yon and magiging natural na lang yung pag-obey. Kasi ganun din po ako before. Sa pagbabasa na lang po ng word ni Lord, no? Like I said, kahit wala ako sa mood, kahit hindi ko feel magbasa ng Bible, kahit hindi wala ako sa wisyo or parang hindi ko gusto talaga and mas gusto ko na lang pahinga, ganyan, manood, matulog, gano'n, no? Eventually, nung naging discipline siya sa akin, nung naging intentional ako, sige Lord, kahit na wala tayong maiintindihan sa ngayon, basa pa din. Kasi eventually, as time goes by, hindi naman natin alam kung kailan talaga magsispeak si Lord eh, sa pagbabasa natin ng Bible. Pero syempre, dapat po nagdarasal tayo, di ba? Na, Lord, wala akong gana ngayon, pero sana mag-ano ka pa din. Mag-speak pa din po kayo, and I pray na kung ano man yung nagiging hindrance, mga ganyang prayer, no? Humility. Amen? Grace ng Panginoon. Na, Lord, help me be able to read your word and understand your word. Mga ganyan. So, kung hindi po natin gagawin yun, kung hindi mo pipilitin yung sarili mo na gawin yun, walang mangyayari. Kailan ka susunod kapag ready ka na? Kailan yun?
Amen. Hindi po, ang tawag dito, it will take us a lifetime to be ready. And sa Bible po, hindi naman lahat ng taong tinawag ng Panginoon handa. Amen. Yung iba napilitan lang din si Moses. Ang dami pang excuses. Bulol po ako. Hala, hindi po ako marunong magsalita. Hala, hindi po ako marunong mag-English. Mga ganyan. Amen. Pero eventually, nung time na sinusunod niya yung Panginoon, kahit na si Aaron pa lang, yung brother niya, yung tumutulong sa kanya to speak with the Pharaoh, eventually, nung fourth plague, siya na din po yung nagsalita. Nakita na niya yung kilos ng Panginoon. Nakita na niya yung miraculous works ng Panginoon na, ay, buhay ang Panginoon. O sige, may confidence na siya na yung makipag-usap kasi alam niyang gagawin ng Panginoon yung pinapagawa sa kanya. Amen? Eventually, ganun po kapag sinanay natin yung sarili natin na mag-obey. Kapag sinanay natin yung sarili natin na sumunod sa Panginoon. Amen? And lagi ko pong iiwan sa inyo when it comes to obedience, saan kayo mag-grow? Mag-grow ba kayo kapag sinabi ninyo or pag in-insist ninyo sa sarili ninyo na magiging ready muna ako? I doubt. I doubt po. Mas mag-grow tayo kahit na personal experience-wise po ha. Mas mag-grow po tayo kapag nandun tayo sa presensya ng Panginoon kahit hindi 100% sa heart natin na we want to obey. Amen? Sino bang sinusunod natin? Tao ba o si Lord? Amen po. Kung si Lord, hindi po magiging issue kung sino yung nag-uutos. Amen? Hindi po magiging issue kung ano yung pinapagawa. Hindi magiging issue yung guilt tripping. Guilt tripping. Lagi po kasi ang gini-guilt trip eh. Pero hindi yun issue. Amen? Kasi ino-obey natin si Lord. Obedience is a sign of our love for God. And it's a sign of us being really the disciples of God. And if we claim that, obedience is not an issue. Amen po? Amen. Number 2. And, saan na po tayo? Kapit lang. Ay, ayan, praise God. Ang pugi, no? Sabi ni Craig Rochelle, isa po yan sa magagaling na preacher. Sabi niya, don't worry when you meet opposition for obeying God. Worry when you don't have opposition because you're probably not obeying God. Huwag kang mag-alala kung merong mga, ano matagal ng opposition? Parang nagpipigil sa'yo when you obey God. Kasi it's very common. Magtaka ka, mag-worry ka kung wala nang nag-o-obey, ay wala nang nag-o-oppose sa'yo kasi siguro baka hindi ka na sumusunod. Amen. Totoo po yan. No, marami pong opposition when it comes to obedience. Pero that's common. It's something that we should expect. Kasi hindi lahat maiintindihan yung ginagawa natin para kay Lord. But what you have, but kailangan, magwo-worry ka kapag wala ng opposition. Kasi bakit? Baka hindi ka na nag-obey. Amen po. Praise God. So number 2, yan, nearness. Actually, this is just the same with the proximity na isang pointer ni Pastor Jonathan nung last Sunday. And in John chapter 8, verse 29, the one who sent me is with me, has not left me alone, for I always do what pleases Him. Nung tinanong po kami ni Pastor Jonathan, nung nag-reflection kami sa life group namin, syempre, ano po yung impact? Amen. Tinanong niya kami kung ano yung title na gusto naming i-title sa word niya nung time na yon. Kasi honestly, nung pinakinggan ko siya, ano ba title nito? Sabi yung ganyan. Saan ka ba patungo? Mga ganun, ganyan. So, 4 truths daw po. 4 truths. Yung proximity, 4. Frequency, availability, at saka yung victory. So, ako kasi sabi ko, yung gusto ko pong i-title is Stages of Growth. Yan, ganun siya sa akin. Ganun kasi yung naging impact sa akin kasi the first and the most important thing for me na kailangan kong gawin for me to be able to grow my relationship with the Lord, number 1 is nearness. Kasi sabi ko, nung mga panahon na yon, if you are close, amen, to the Lord, yung frequency mo, yung dalas ng pagpunta dito,
ng pag-attend dito, yung availability natin sa Panginoon to serve Him, to worship Him, to glorify His name, and the victory would not be an issue. Kasi kapag malapit ka sa Panginoon, hindi mo mapapansin yung dalas mo dito and yung availability mo na lagi kang gagawa ng paraan. Kasi bakit? Gusto mo lagi siyang kasama eh. Amen po ba? Gusto mong laging kasama ang Panginoon kahit saan pumunta. So kahit sa church, sa labas, magsaserve, gagawin yung ganito, ganyan, it won't be an issue. Your availability won't be an issue. Bakit? Kasi gusto mo lagi siyang katabi, mga ganyan. So yun po yung sabi ko, ay, oo nga no, sabi kong ganyan. Ito yung parang ako for me personally, ito yung gusto kong for me to grow, ito yung unang gusto kong gawin and i-establish or mag-grow sa sarili ko, yung paglapit sa Panginoon. Yung nearness ng Panginoon, hindi po issue yan. Pero yung issue, yung tayo being near with the Father. Kasi tayo lang naman po yung lumalayo eh. Amen? Tayo lang naman po yung hindi nagiging available. Tayo lang naman po yung tayo lang naman po yung may ibang gustong kasama besides the Lord. Amen? Pero yung Lord, laging gusto niya kasama tayo. Kaya nga lagi siyang kasama natin. Amen po? Parang may mga relationship, di ba? Yung, dahil gusto mo siyang laging kasama, and laging magkausap, lahat ng pwedeng communication na gawin. Pag nag-brown out, edi letters. Ganon, no? Kasi walang wifi, walang messenger, walang text, walang load. Ay, di ba? Alam niyo po yun, yung gagawa ng paraan kasi gusto mong mapalapit. And gusto mong laging kasama yung tao. It's the same with God. Amen? Kung gusto nating mapalapit sa Panginoon, dapat lagi tayong pupunta sa Kanya. Tama po ba? Kapag gusto nating mag-grow sa Panginoon, dapat lagi din tayong malapit sa Kanya. Amen po. So, frequency, availability, kung ano man yan, submission, whatever it is, kung malapit ka sa Panginoon and lagi mong gustong mapasaya yung Panginoon, those things won't be an issue. Amen? Para sa atin na gustong gawin yung bagay na to. Amen po. So, gusto nating mag-grow, gusto nating mapalapit sa Panginoon, pero tayo naman yung hindi lumalapit. So, paano po yun? Alangan malapit ng lapit si Lord, ikaw naman, layo ka, layo ka ng layo. Amen? So, paano po yun? Hindi kayo nagtutugma. So, dapat iisa kayo ng nais, ng desire na gustong mangyari. Amen? And we have to be consistent about that. We have to be intentional about those things. Amen? Kung pwede lang, hilain na lang tayo ng Panginoon. Magpaganyan na lang tayo sa Panginoon. Hindi may free will po tayo kasi. Amen? And the Lord allows such things to test. Ay, gusto ba talaga ng anak ko na mapalapit ako sa Kanya? Ay, gusto ba talaga ng anak ko na ganito, ganyan, ganyan? Amen. Praise God. So I pray po na as we desire to abide and grow in Christ, may we first exercise, amen, yung paglapit sa Panginoon. Maybe, hindi tayo makalapit kasi, ayun nga, may mga bagay tayong, hindi natin maisuko, mga ganyan, or pain, suffering, madalas din pride. Yung laging sinasabi na, lalapit ka muna kay Lord kapag buo ka na. Or kapag masaya ka na, pag okay ka na. Mga ganyan. Hindi nga ganun eh. Hindi naman nagpapakarwash yung isang kotseng malinis na. Nagpapakarwash yung isang kotse dahil madumi siya at kailangan siyang linisan. Ganun din po tayo sa Panginoon. And praise God, no, because of the Lord's grace, we have that confidence in the Father na pwede tayong lumapit sa Kanya. And panghawakan po natin yung habag na yon ng Panginoon. Amen. Para hindi po maging issue yung nearness sa Father. Nearness to God brings likeness to God. The more you see God, the more of God will be seen in you. Tama po ba? Amen po ba? Amen. So the more we are
closer and closest to the Father, yung likeness ng Panginoon, yung sinasabi nila lagi na kapag lagi kayo magkasama, magkamukha na kayo. Parang magkamukha na kayo. Ganon. Totoo yun. Amen? Kasi bakit? Dahil lagi kayong, kumbaga parang kapag lagi kasi kayong magkasama, nagiging in sync kayo eh. So yung kilos niya, pwedeng na-adapt mo, and it's the other way around, yung kilos niya, kilos mo na-adapt niya. So parang nagiging in sync kayo. So ganun siya sa Panginoon. The more you see God, the more God will be seen in you as well. Amen. Praise God. And then number 3-pointer po, ayan, established. Amen. In John chapter 8, verse 31, may po dito, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciple. May S pala. Disciples. Amen. So if we really claim na tayo ay sumusunod sa Panginoon, we should be holding His teachings and we should be eventually established in it. Tama po ba? Hindi na po tayo hihiwalay, no? Rooted in Christ. So, the more we are near and close to the Father, and the more we obey the Father, the more we are being established and we are being rooted in the Father. Tama po ba? Amen? So, nakakatayo po tayo and nakakatindig po tayo sa truth na pinangahawakan natin kung doon tayo established, and yun yung pinangahawakan natin. And it will only be possible for us to be established and rooted in Christ if we are, what? Reading the Bible. If we are attending fellowships. Hindi lang Sunday services. If we have life group. And we are attending to life groups. Practical ways po yun ha. Mga practical ways po yun. Pero, hindi mangyayari yon kung hindi sa puso mo intentional ka na gagawin yung bagay na yon. Hindi sa puso mo magiging discipline ka na gawin yung mga bagay na yon. Amen. Marami na pong paraan. Sobrang dami na pong paraan. We are so much spoon-fed sa mga bagay. And ang dami na rin pong preachings, no, na pwede nating pakinggan. Ewan ko na lang bakit hindi tayo nagiging established. Amen po. So sinabi dito ni Jesus to the Jews who had believed Him. Kasi may mga Hudyong hindi naniniwala. Dahil nga they are resisting what Jesus is testifying and claiming na siya ang Diyos. Iisa siya sa Diyos. Pinadala siya ng Ama. So kung ganun yung attitude natin na we are resisting and holding to our own truth and we don't want to believe what Jesus' truth is, hindi po talaga tayo magiging established. Baka umabot pa sa point na dahil gusto nating panghawakan yon, akmang babatuhin na natin si Jesus, tatakbo na lang si Jesus palayo. Amen. Hindi naman po natin gusto yung bagay na yon. Tama po ba? Amen. So I pray, no, na hindi po tayo yung mga Jews na nagre-resist ng katotohanan na gustong ipakita at ipadanas ng Panginoon sa atin. But we are one of those Jews who had believed Him. And if you really believe Him, and you claim to be a follower of Christ, you hold to my teaching. Amen? Panghawakan mo yung salita ko, dapat established ka. Rooted ka sa salita ko. Kasi bakit kung hindi tayo established or rooted sa salita ni Jesus, saan tayo established? Sa salita ni Satan. Dahil it's one way or the other lang. Amen. It's either Jesus or it's either Satan. Amen. Amen po. So I pray na maging buhay
itong mga salita na to ng Panginoon sa atin. And I pray that unti-unti, 1% of improvement is better than 0% of improvement at all. Amen po. So, kung like the other pastors are saying, mag-isang verse ka muna, go. Amen. Kasi discipline po siya. Intentionality po siya, and it's about being consistent. Consistency is not it's not a matter of the heart. Hindi po siya puso. Kumbaga parang, paano ko ba sasabihin? Kasi minsan iniisip natin, ay, hindi na lang ako magbabasa kasi kesa maging ipokrito ko na wala naman ako sa mood or wala ako naintindihan. Hindi po ganun yung issue eh. Yung issue is, will you still obey? Despite having those kinds of emotions sa buhay natin, will we still submit? Kasi it's an acknowledgement of humility. Na Lord, kahit wala ako sa mood, hindi ko kaya, sige, Lord, ikaw yung kumilos, ikaw yung magbigay ng puso, ng desire for me to be able to do that. Amen? Ganun po yung attitude ganun po yung attitude ng gusto ng Panginoon, yung gustong magpaturo. Yung gustong magpakorek, yung gustong sumunod. Amen? Kasi kung ikaw yung Diyos na akmang babatuhin na si Jesus, tatakbo na lang siya magtatago. Mahirap naman po yun. And baka dumating yung point sa buhay natin na tayo na yung hahanap kay Jesus, hindi na natin siya mahanap. Hindi naman po mangyayari yun, no? Kasi si Jesus nandyan lang lagi. Pero kung i-allow natin yung buhay natin, no, na ganun yung mindset, hindi po talaga tayo mag-grow. Amen? Sabi dito, what you are is God's gift to you. But what you become is your gift to God. The transformation is not questionable sa buhay natin kasi that's the work of the Holy Spirit within us. If we receive the Lord Jesus as our Lord and Savior, automatically the Holy Spirit po will be upon us as well. So that's the Lord's gift to us. Pero what we become eventually in our journey, yun yung regalo natin sa Panginoon. And gusto mo ba na iregalo mo sa Panginoon, ikaw na bonsai? Amen? Yung for aesthetic purposes lang. Hindi po masama, no? Pero, ang lifetime legacy kasi dapat nagbubunga. Ang lifetime legacy dapat papakinabangan pati yung bunga. Walang tapon. Sa pagiging Kristiyano po, dapat walang tapon. Maski yung roots mo dapat gamit. Maski yung trunk mo, yung leaves mo, prutas mo, yung buto ng prutas mo dapat gamit. And that is our offering and gift to the Father. Amen. Yun lang kasi yung maibabalik natin sa Panginoon eh. Amen. And ang maganda sa Panginoon, ibalik mo sa iba, automatically, maibabalik sa Kanya. Amen. Ibibigay niya sa'yo, ibibigay mo sa iba, and hindi na issue sa Panginoon yon kasi laging ang Panginoon masaya na sa ganung bagay. Nag-glorify na ang Panginoon sa ganung bagay. Amen po. So, sabi po sa ating conclusion, sabi sa verse 47, whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Gusto po ba natin yon? Amen. Isa pong manifestation na tayo ay iisa at tayo ay kabilang sa Panginoon is because of we hear from the Lord. We hear from the Father. Nakakapakinig tayo at naiintindihan natin yon. Hindi lang naiintindihan yon, kundi sinusunod natin yung bagay na yon. Amen. So I pray po that we do belong to the Father. Yung Panginoon, He belongs to us. Hindi po issue yon. The Lord is always there. The Lord is always available. Amen. Nandyan lang yan. Yung pagmamahal niya, pag-ibig niya, and everything is all provided and nandyan lang. But the question is, tayo ba we belong to God? And I hope so. I pray na we belong to the
Father. And I pray po, the same time, that our goal is for a lifetime purposes na hindi lang tayo pang display, hindi lang tayo pang aesthetic purposes, but we leave a legacy of being fruitful. Na, sabi di ba yung mustard seed, kapag lumago at lumaki, siya yung pinakamalaking puno sa garden. And even its leaves, no, can be used for shades. Yan, pwedeng silungan where birds can nest and pwedeng pakinabangan. So I pray na bilang Kristiyano, amen, bilang mananampalataya at anak ng Diyos na sumusunod and kiniklaim na tayo ay sa Diyos. May we live a lifetime purpose that bears fruit. Amen? Na nagbubunga. Paano malalaman na iisa tayo sa Panginoon? Yung bunga ng Panginoon nakikita din sa atin. Parang sa puno, paano malalaman na ikaw ay mangga? Yung bunga ng mangga. Amen? Makakain mo. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po. Patuloy tayong makiisa. Patuloy nating hanapin, amen, and i-desire. Kung wala tayong desire sa oras na to, let's pray first. Amen, for a heart that desires and seeks God. The more we seek God, the more we are being close to Him, and the more that the Lord is being seen into our lives. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Come on, church, the more I seek you. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love. Oh, the more I seek you. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I want to see. I want to sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, so overwhelming. So overwhelming. Oh, the more I seek you, the more I seek you, the more I find you, the more I find you.
seek you, Jesus. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love. Oh, we want to see. I want to sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can say. I'm melting your peace, it's overwhelming. I wanna see. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can say. I'm melting your peace, it's overwhelming. Oh, it's overwhelming, Lord. Oh, it's overwhelming, Lord. Oh, it's overwhelming. Oh, it's overwhelming, Jesus. All I want, and all I want is just to know your heart, and you would keep me here until we're one. All I want, and all I want is just to know your heart, so you will keep me here until we're one. All I want is just to know your heart, and you will keep me here until we're. Oh, you're all I want. All I want is just to know your heart, and you will keep me here until we're one. All I want is just to know your heart, and you will keep me here until we're. All I want is just to know your heart, so you will keep me here until we're. Oh, my soul sing, my soul sing, my soul sing, my soul sing. How I love you, Lord, my soul sing, my soul sing, my soul sing. How I love you, Lord, my soul sing, my soul sing, my soul sing. How I love, all I want, and all I want is just to know your heart, and you will keep me here until we're. All I want, all I want, all I want is just to know your heart, so you will keep me here until we're.
soul sings. My soul sings. My soul sings. My soul sings. How I love you, Lord. My soul sings. My soul sings. My soul sings. How I love you, Lord. My soul sings. My soul sings. My soul sings. Hallelujah. And all I Jesus. want is just to know your heart, and Yes, you Lord. will keep me here until This is our we're prayer, Father God. This is our prayer, Panginoon. and all And our most desire, Father God, right now at this moment, Lord. your heart Yes, Jesus. will keep Hallelujah. me here until we're All I want, hallelujah. and all I want is just to know your heart, so you will keep Come on, church. me here until Pray this song. we're Pray this song and desire this song. Hallelujah. and all Yes, I Jesus. want is just to know Hallelujah. your heart, so you will keep Yes, Jesus. We me wanna be one with you, here Lord. until we're Huwag kang aalis nang hindi ka iisa sa Panginoon ngayong umagang to. Lord, hindi kami matatapos nang hindi kami iisa sa iyo ngayong oras na to, Panginoon. Hallelujah. Keep us here. Keep us in your presence until we are one with you, Lord. Keep us, oh God. Hallelujah, Jesus. Desire this in your heart. Desire this in your soul. Desire this in your spirit. Hallelujah. All I want. All I want is just to know your heart, so you will Yes, keep Lord. me Hallelujah. here until we're Ang ipag-isa ka sa Panginoon. Hallelujah. Wrestle with God, Lord. Di ako aalis. Di ako aalis, Panginoon, nang hindi ako iisa sa iyo ngayong umagang to. Lord, hindi ako aalis sa presensya mo nang hindi ako isa sa Panginoon ngayon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. This is our prayer, Lord. This is our praise. This is our worship. Hallelujah. Hallelujah. My soul sings. My soul sings. My soul sings. How I love you, Lord. My soul sings. My soul sings. My soul sings. How I love you, Lord. My soul sings. My soul sings. My soul sings. How I love you, Lord. My soul sings. Yes, Jesus. My soul sings. My soul sings. How I love you, Lord. My Thank you, Jesus. soul sings. Thank you, Jesus. My Lord, hindi issue yung pakikiisa mo sa amin, Panginoon. For you desire that the most with your relationship sa amin, Father God. You desire to be one with us, Father God. Lord, yun yung gustong-gusto mo. Panginoon, yun yung pangarap na pangarap mo sa amin. But the issue here is, Lord, gusto ba namin, Panginoon? Church, gusto nyo ba na makiisa sa Panginoon ngayong oras na to? Hindi to magiging posible kung unang-una wala kayong relasyon sa Panginoon. Church, hindi to magiging posible ang pakikiisa sa Panginoon kung wala tayong relationship sa Father. And right now, Lord God, if we are that person who doesn't have a relationship with the Lord, right now you may open your heart. Right now you may pray this prayer.
Right now, you may receive the Lord as your Jesus, as your Savior. Hallelujah. Lord, inaangkin ka namin. Panginoon, inaangkin ka namin sa oras na to. Jesus, with full humility, O God, we pray for your Holy Spirit. We pray for your holy presence to be upon us. Lord, we desire a relationship. We desire growth. We desire, Panginoon, to be one with you. And this won't be possible, Lord, if wala kayo sa aming mga puso. Wala kayo sa aming mga buhay. And right now, Lord, we want to ask for your forgiveness. We want to ask, Panginoon, for repentance, Father God. And Lord, patuloy mo kaming gawing mapagpakumbaba to rely just on your grace, to rely just on your power, to rely just on your Holy Spirit, Lord God. Hindi to magiging posible kung wala ang banal na Espiritu sa puso at sa buhay mo ngayon. And right now, Father God, if we want to seek you, Lord, we need your Holy Spirit in us. We need your love in us, Panginoon. If we want to seek growth, Father God, nearness, Panginoon, and Christ-likeness, Lord, we need your Holy Spirit in our lives. That's why, Father God, Lord, we ask ng buong puso, Panginoon, sa oras na to, ang iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Receive the Holy Spirit, church. Receive the Holy Spirit that wants to have and grow His relationship with you. He wants to be established in your life. He wants to be near you. He wants to be victorious in your life. He wants you to obey the Lord. He wants you to bear fruit. And He wants you to be saved. He wants you to have peace. And He wants you to have the strength. He wants everything for the Lord's glory. But this won't be possible without receiving and acknowledging the Holy Spirit right here, right now. Hallelujah. Lord, we open our hearts and we surrender our thoughts right now. Whatever it may be, Lord, that blurs our vision, that hinders our growth and relationship with you, Father God, we surrender everything in your name right now. And ang gusto lang namin isipin, Panginoon, is kung papaano kami lalapit sa iyo, Panginoon, ngayong oras na to. May it be pride, may it be suffering, may it be challenges and obstacle, Panginoon, reliance to oneself, Father God, Lord, alisin mo, tulungan mo kaming isurrender at isuko ang mga bagay na yon para tanggapin ka. And one way, Lord God, to say that we belong to you is our surrendered life. Lord, we want you to come in and we receive you, Lord Jesus, in our lives. And we pray for nearness, Father God. We pray for closeness. We pray for us, Lord, starting right now, Panginoon, June 1. May we have this discipline, Lord God, to come unto you. May we have this confidence, Panginoon, na lumapit sa iyo, Lord God, in whatever situation we have, in whatever statuses, Panginoon, ng aming mga puso, Lord. Gusto naming lumapit, Panginoon. At gusto naming tanggapin yung ino-offer yung salvation, yung ino-offer yung pagpapala, yung ino-offer yung closeness and growth, Father God. Yung pag-ibig, Panginoon. Yung kapayapaan, Lord God. Obedience is better than sacrifice.
And so is surrender. Hallelujah. We surrender everything, Lord. What burdens us, what hinders us, we surrender, Lord God. And you give us the heart right now that obeys. Give us the heart right now, Panginoon, that desires growth, that desires closeness and nearness to you, Father God. And a soul that wants to be established, Panginoon, in your word, wants to be established in your presence, wants to be established in your promises, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, kasi hindi namin to kaya mag-isa. Hindi namin to kaya nang wala ang banal na Espiritu, Father God. Being one with you is impossible without the works of the Holy Spirit. Being one with you is impossible without a surrendered and humble heart. Kaya, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. It will all start with a heart that surrenders. It will all start with a heart that desires and pursues humility before the Lord. And Lord, we need that humility in our hearts. Not to rely on ourselves, but to rely on you. To depend on you, Father God. Whatever season, whatever situation, Panginoon, tulungan mo kami na hanapin ka. Tulungan mo kami na saliksikin ka, Panginoon. More than the serving, God, Lord, serving is not bad. But like Mary, Father God, what she desires is to hear from you always. Is to be with you always, Panginoon. And may our cup overflow. May our cup overflow from love. May our cup overflow from the work of your Holy Spirit, Lord. Hindi yung magsasalin lang kami, Panginoon, sa iisa, sa kabila at iba-ibang timba, Panginoon, kundi, Lord, yung sisidlan namin, mag-overflow yun ng pagmamahal mo dahil puno kami ng iyong banal na Espiritu. Puno kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. And that won't be possible without being with you. Without being one with you, Lord. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. More than, Lord, the desire to be excellent in our ministry. Lord, may we desire not to Lord, hindi mawala yung fire sa buhay namin, and may we seek always the oil coming from you, Lord. In Jesus' name. And that is only found in your presence alone. In your presence alone, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo kami. Kung hirap kami sa bagay na to, Panginoon, Lord, tutulungan nyo kami as long as we desire, Lord God, to honor you in these things, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy ka naming hinihingi. Patuloy naming inaangkin, Lord, yung presensya mo. Patuloy naming, Lord, kailangan yung habag mo sa buhay namin. Patuloy naming kailangan yung tulong mo sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, may we always come to you. May we always ask for your help, for your mercy to push us through, for your grace, Father God, to be intentional about these things, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' name. Thank you, Lord. May we always desire your presence. May we always desire your grace. May we always desire your discipline. May we desire always not just your blessing, but obedience to your word. May we, Lord, love your promises, and not just your promises, Lord God, but your truths as well, Father God. May we not resist them, Panginoon. And Lord, isurrender namin, Panginoon, yung mga katotohanang pansarili, yung mga katotohanang akala namin yun yung tama, Panginoon. In Jesus' name. Nothing is impossible with you, Lord, as long as we are one with you. Lahat kaya mong gawin, Panginoon. Lahat kaya mong baliktarin, Father God, as long as we are one with you, Father. And we thank you for this wonderful promise of yours. And we want to belong to you, Father God. We want to belong to you, Panginoon. We want to be
in one and in your presence always, Lord. In Jesus' name. Church, if you desire to be one with God, if you desire to be with the Father starting right now, kayang-kaya mo siyang saliksikin eh. Kayang-kaya mo siyang hanapin. Baka kulang lang yung kagutuman mo. Baka kulang lang yung hunger. Baka kulang lang yung desire para mas i-pursue mo si Lord. And Lord, we pray for that hunger. We pray for that desire because we wanna delight in you. We wanna be in you, Lord. Para lahat ng gagawin namin would be victorious, would be according to your will and your purpose. Thank you, Jesus. Mula sa oras na to, mula sa araw na to, Panginoon, Lord, itanim nyo ang pusong nais kang hanapin. Itanim mo ang pusong nais kang panampalatayaan. Itanim mo ang pusong nagsasaliksik. Ang pusong naghahanap ng iyong muka. Ang pusong nag-aabot, Panginoon, ng iyong mga kamay. Ang pusong gustong lagi sa presensya mo, Panginoon. Lord, bigay mo at tulungan mo kami magkaroon ng ganong klaseng puso, ng ganong klaseng pananampalataya. And it's all by your grace. And it's all by your Holy Spirit. And it's all by your love, Father God. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat kaya mong gawin. Lahat kaya mong tugunan. Lahat kaya mong ibigay. Kaya, Lord, there is no room for doubt. There is no room, Lord God, for, Lord, yung mga bagay, Panginoon, na mas malaki sa iyo. Lord, there is no room for unfaithfulness, Father God. There is no room for laziness ngayong oras na to. There is no room, Father God, for whatever hinders us to come to you, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Lord God. Kaya, Panginoon, sa iyo, Lord God, ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba, sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kadakilaan, dahil walang imposible sa pangalan mo, walang imposible sa presensya mo, Lord, walang imposible sa kabutihan mo at sa habag mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We honor you, God. We bless your name. We thank you, Lord Jesus. In Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Sa'yo ang lahat ng papuri, sa'yo ang lahat ng pagsamba, sa'yo ang lahat ng kadakilaan. In Jesus' name. Hallelujah. And this is our prayer. This is our desire. This is our response to surrender, Lord God, by your grace and by your Holy Spirit. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yours is the glory. Yours is the honor. Yours is the supernatural power and infilling, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name we have prayed. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. 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 Sige po, tayong lahat ay maaari nang umupo. And as an announcement po, wala po muna tayong reflection because we have to prepare for our evangelism right after this dawn watch. And sige po, before po tayo umuwi, let us all close in prayer. Heavenly Father, Lord God, we thank you for your presence. We thank you for your goodness. We thank you for your word, Father God. Double-edged sword, Panginoon, that, Lord, prunes us, that trims us, Father God. And Lord, salamat sa iyong buhay na salita na patuloy niyo pong pinapaalala, Lord God, na gawin namin, Panginoon, at hanapin namin, saliksikin namin sa pang-araw-araw na buhay. Lord, we cannot live apart from you. We cannot live apart from your presence. We cannot live apart from your word, Father God. So help us, Panginoon, to live in the presence of your Holy Spirit, live in the presence of your word, live in obedience with you and to you, Panginoon. Para, Lord, ang buhay namin is a lifetime legacy of purpose, Father God. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabunga sa lupa, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na
sa buhay na to, Father God. Ikaw lamang ang aming saliksikin, hanapin, may we be one with you, Father God, para yung frequency, Panginoon, availability, submission, Lord God, and obedience won't be an issue unto us as we serve you and as we seek you, Father God. Marami kaming pwedeng gawin, Panginoon, but may we have this desire, Lord God, ultimately to be one with you, Panginoon. Kaya, Lord, sa'yo ang lahat ng papuri, sa'yo ang lahat ng pagsamba, sa'yo ang lahat ng pagdakila, ang gabay mo, ang siyang hinahanap namin, Panginoon, at patuloy, Lord, na sinasaliksik namin ng pagpapala, Panginoon, ng iyong presensya, Father God. We honor you, we bless your name, in Jesus' name we pray. Amen. Praise God.